Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po, sinagot po ng Vice President ang ginagawa po talaga sa kanya, yung sinasabi niya pong political persecution, ibang klase pong pamumulitika po, pagpapabagsak po sa kanya ng administrasyon po ng binagoong ang Pilipinas po yata. At ready naman po ang Vice President, talagang handang-handa naman po ang kanyang legal team dito po sa gustong-gusto yata siyang pabagsakin about po sa impeachment mga tambay. At ready naman po. At may sagot po dyan ng Vice President. At syempre po, painggan din po natin mga tambay. Tinuldukan na po ng COA yan yung confidential fund. Kaya lang po ayaw po nilang pumayag dahil po, pagpapabagsak po talaga kailangan pabagsakin ng Vice President. Dahil may plano po sila dyan. Di po ba? Painggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin. Patuloy ang paghahanda ng legal team ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Muling iginit nito na minamadali at hindi dumaan sa tamang proseso ang kaso. May pattern umano ng panggigipit at hindi patas na isinasagawa ang mga pagdinig ukol sa confidential funds. Binatikos din ni BP Duterte ang mabilis na pagpirma ng mahigit sa 300 kongresista na duda niyang nabasa at naintindihan ang dokumento. Tinawag niyang bloodbath. Ang impeachment na ayon sa kanya ay simbolo ng personal na pag-uusig matapos siyang magbitiw sa gabinete. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give a statement. Yan po mga tambay, ang statement po. Siyempre po kahit naman po tayong normal na Pilipino ay nagdududa po tayo doon sa mahigit 200 na pumirma doon po sa impeachment sa House of Representatives. Bakit po kaya napakabilis po nila pumirma? Siyempre po Vice President, di ba? Mismo mga congressman na nagsabi, napakaraming pera daw po, 150 million daw po, di umano, hindi bababa. Sa 150 million, bawat isang congressman daw pong pumirma. Yan po ang may mga nagpaputok na pong mga congressman po niyan. Vice, ito po naman ang sagot. Ito po yung ginagawa po ng Quadcom, di ba? Sinagot po ng COA. Talaga pong dokumentado at talaga pong may resibo ang confidential fund. Mismo ang COA po nagsabi, ito po, painggan po natin ito. Ulitin po natin, balik tanaw po natin. Wala naman siguro, unang-una. Now, may I know kung saan po nagastos yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po. Bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo kwan ito? Medyo imposible
based on other parang okay lang Kami naman po ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Ay nanggaling po ako sa service Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinagspendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. Okay. Yan po, may submitted documentary evidence mga tambay. May mga resibo, dokumentaryo pa. Di ba? Ang COA mismo nagsabi, pero ang nagpapasama lang po ay mga congressman, mga katambay. Ang tanong, sila po ba kumpleto? Yung kanila po bang mga pondo, mga confidential fund, ay may mga resibo kaya, dokumentaryo kaya, mga tambay? Kumpleto kaya yung kanila, isang mga congressman? Nagtatanong lang po si Kamanong. Samantalang sa Office of the Vice President, kahit ano po gawin nila, mga tambay, meron pong papel. Dokumentado po. Dokumentado. May resibo, mga kababayan. Nakita nyo po? Yung kahit ano, mismo ang COA, hindi po nila mapaamin ng COA na ang opisina ng Vice President ay talaga pong kinurap ang kanyang confidential fund. Lalong-lalo po ang pinag-iinitan nilang 125 million. Nakita nyo po? Yung COA, paano mo i-impeach ang isang Vice President samantalang mismo ang COA ay hindi naman po nagsasabi na nakurap ang confidential fund ng isang Vice President. Ang nagsasabi lang po niyan karamihan ay yung mga congressman na nagpapabagsak po. Ayan po. Ano po sabi ng Vice President? Talagang pong pinupolitika po siya. Totoo naman po, sa loob ba naman ng 3 taon, 3 taon na tinrabaho, tinamnan ng issue ng confidential fund, pati ang opisina ng ang ahensya ng DepEd ay tinamnan din po nila ng issue ng korupsyon na hindi naman po nila mapatunayan. Ito pong si Vice President, may impeach lang po nila ito, mga tambay, dahil kagustuhan nilang impeach. Pero sa mga ebidensya, sa mga dokumento, hindi po nila may impeach sa legal. Pagka po legal, lalong-lalo po kung ito po idadaling po sa korte o kaya sa Korte Suprema, hindi po nila may impeach ito. Pero pagka mga politiko po ang mag-i-impeach dahil meron po silang layunin at hangarin na pabagsakin ng Vice President, hindi na po nila titingnan yung mga dokumento. Impeach na po yan, di umano. Dahil nga po meron layunin. Kailangan pabagsakin dahil hindi nila kayang talunin sa 2028 ang isang Vice President sa malinis na halalan. Di po ba? At sa isa pa, napakarami pong alam ng Vice President, lalo-lalo po sa korupsyon. Hindi nila magugustuhan yan pag naging presidente po yan. Nakita nyo po ngayon, meron po bang nag-iimbestiga sa korupsyon po ng binagoongang Pilipinas? Sige nga, meron po ba? Meron po ba? Lalo-lalo po pagka ang speaker po ay tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Nagbibigay po ba ng komite ang sinasabing tambaluslos diyan sa House para imbestigahan ang mga korupsyon dito po sa binagoongang Pilipinas? Sige nga, meron po ba? Di po ba wala? Puro ang komite na binubuo po sa House of Representatives ay para po sa mga Duterte. Di po ba? Kaya po yung korupsyon, wala. Wala pong korupsyon ang binagoongang Pilipinas. Wala po. Tanging sa Vice President lang po. Meron. Kahit po ang COA mismo nagsasabing wala. COA na mismo nagsasabing wala. Pero itong mga korap, di umano, mga magnanakaw, di umano, mga buhaya, di umano, ang nagsasabi lang na korap ang Vice President. Nakita niyo po? Samantalang sila yung merong karga-karga. Di po ba? Napakarami po nilang issue ng korupsyon. Ito po nga institusyon na ito. Lalong-lalo po pagka ang pera na po natin ay panahon na ng budgeting, ay patay kang bata ka. Pagka nagbabudget na, tuwan-tuwa na po dyan ang mga buhaya, di umano. Papasok na naman po. Malapit na naman po ang budgeting natin eh.
Mga tambay, darating na naman po ang budget para sa 2026. Tuwan-tuwa na naman po ang mga buhayan yan, di umano. Ang hirap lang po, mga tambay. Wala pong aksyon yata ang Korte Suprema, di ba? Nakakalungkot. Isang taon na po, malapit na naman po. Kasi mag-uumpisa na naman po silang talakayin ng budget ng 2026. Ang mabigat po, hindi pa nare-resolba yung budget ng 2025 issue ng 241 billion, hindi raw po bababayan, sabi ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab. Mga katambay, 241 billion yung ginawa nila sa bicameral at pinirmahan po sa GAA ng isang presidente na po pwede po siyang ma-impeach dahil sa ginawa po niyang yan. Mga katambay. Pero wala po. Naghihintay na po tayo, napakatagal. Wala po tayong nababalitaan na nag-release na po ang Korte Suprema para po i-resolba na po yan, yung issue na yan. Wala eh. Kaya dito po sinasabi po ng Vice President, mga kabayan, talagang 100% po naman talaga. 100% na siya po pinababagsak. At pilit tinatamnan po ng korupsyon. Kaya lang po mga kabayan, tanga na lang po maniniwala dyan. Tanga, bobo, gago, bulag, pipi at bingi ang maniniwala dyan sa sinasabing korupsyon ng Vice President. Samantalang ang pinakamalaking korupsyon nangyayari yata araw-araw. Araw-araw yata nangyayari sa ating bansa ang korupsyon. Di umano nila. Pero wala po tayong nababalita, iniimbestigahan at hindi naman po tinututukan yan. At hindi naman po priority ng Pangulo ng bansa ang korupsyon. Ang priority po ng Pangulo ng bansa, di umano, ay mga Duterte. Yan po ang priority. Yata, mga tambay. Kaya po rito, kahit ano gawin nila, talagang ito pong mga mambabatas na ito, lalong-lalo po itong nasa Kongreso, gigil na gigil ito. Na-impeach na nga nila mga katamay. Kung sila lang po masusunod, na sila pa rin ang mag-i-impeach sa Vice President sa Senado, talagang impeach na po ang Vice President. Dahil nga po ang layunin nito, hindi naman po talaga para sa tama. Para lang po ito sa pagpapabagsak, di umano. Yan naman po ang layunin ng mga yan Yung mga gigil na gigil sa mga Duterte, wala naman pong layunin sa bayan yan. Hindi naman po para ang bayan resolbahin ang problema ng bansa. Hindi naman po. Hindi naman po layunin ng mga mambabatas na yan, lalo sa House of Representatives. Lalo-lalo yung pumirma sa impeachment ng Vice President. Never. Hindi po nila layunin na maresolba ang problema ng bansa, lalo sa kahirapan. No? Hindi. Mas priority po ng mga pumirma sa impeachment ng Vice President. Mas priority po nila ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi ang pagpapaunlad sa ating bansa. Kaya nga napag-iiwanan ng ating bansa sa halos buong Asia. Tayo po ngayon na napag-iiwanan na halos dahil meron po tayong ganitong sistema ng politika sa ating bansa nung makabalik po sila sa kapangyarihan. Ibang klase po ang tinrabaho po nila. Imbis na resolbahin mo dahil galing tayo sa napakatinding sakit na pandemya, bagsak ang ating ekonomiya, imbis na bumangon ay lalo mo nilubog sa pagkakautang na wala man lang nakikita ang mga Pilipino kung hindi puro pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya ang mga Pilipino wala na katiwa-tiwala ang majority ng Pilipino dito po sa binagoongang Pilipinas, mga kabayan. Wala naman nagawa maliban po sa pinahamak pa at dinala pa sa kahihiyan ng ating bansa. Nilagay po sa sobrang kahihiyan ng ating soberenya, ang ating bansa ay nilagay mo sa kahihiyan na masakop na tayo ng banyaga, lalong-lalo ang ating judicial, lalong-lalo ang ating soberenya, na talagang tayo bukang bibig na lang natin ang ICC, lalong-lalo ang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakakuha ng tamang proseso ng ating batas, mga tambay. Kidnapping daw po ang ginawa dyan. Totoo naman. Ayon na rin naman mismo yan sa mga nag-imbestiga, lalo sa Senado. Yan po ang lumalabas na findings po nila dyan. Kidnapping. At alam naman po natin talaga ang totoo na kidnapping dahil kitang-kita po natin ang nangyari. At mismo ang pamilya
Mismo yung kasama ni dating Pangulong Duterte nakasaksi dyan na talagang puwersahan po ang ginawa. Kaya nga lang po nakapagtataka. Yung hindi nagbigay ng proseso ng due process na general, ngayon na-appoint pa. Mga tambay, naging PNP chief pa ngayon. Yung hindi nagbigay ng tamang proseso ng batas at due process sa isang dating Pangulong Duterte at binastos. At talagang nabigyan pa ng magandang bonus, unbelievable. Talagang sa Pilipinas lang yata mangyayari yan. Dito lang sa binagoong Pilipinas nagkaganyan yan, mga tambay. Nakakahiya. Nakakahiya, mga tambay. Ang nangyayari po sa ating bansa. Nakakalungkot lang po. Kigandang-ganda ng binigay sa ating panunungkulan ng isang Duterte. Tapos nung bumalik ang isang Marcos, ganyan lang po pala ibibigay sa ating pamumulitika at pagtatrabaho sa ating bansa na sinasabing pagagandahin ng ating bansa. Build, better more. Ano naging better more? Bumuti ba? Siguro, sila ang bumuti. Dahil nakabalik sila. At nagkamal sila yata ngayon ng limpak na pera ng bayan. Hindi kaya? Kaya bumuti sila. Naging better more sila, mga katambay. Kaya dito po, mga tambay, ready po. Mga tambay, yung sinasabi po ng mga congressman na talagang sila po ay inip na inip at akala mo pinipigilan pa ng Vice President ang impeachment niya, iniintay niya na po. At ang Vice President po ay talagang handa, ready po siya. Lalo-lalo yung sinabi niya po, ang kanyang legal team ay talagang ready po yan. At yung sinasabi nga po natin, pagka po ang ebidensya ang nasunod, ay wala pong nilabag na korupsyon ng Vice President. Pero pagka ang nasunod ay yung pamumulitika at pagpapabagsak sa kanya, demolition job, mga katambay, hindi na po kailangan ng ebidensya. Dahil po sarado na po ang mga utak ng mga politiko na yan. Sila po sa puso't isip nila ay kailangan na po matanggal sa pagiging Vice President ang BP Sara. Yan po, totoo po yan. Sa isip at puso po ng mga pumirma ng impeachment, buo na po ang isip niyan. Kaya nga po, gigil na yan, nagmamadali na nga yan Kaya lang, dito po sa mga senador, dito po natin masusubok ang mga senador kung itutuloy po nilang impeachment. Dahil gustong-gusto po nila ituloy ready naman po dyan ang BP Sara. Ang pinagtataka lang natin, maiksing-maiksi na po yung panahon. Papasok na po ang 20 Congress, mga tambay. Kaya po nakakapagtaka kung ito po. Kasi po pag inabutan po ito ng 20 Congress, mababaliwala na po yung impeachment ng 19 Congress. Tingnan po natin kung ano po ang masusunod na kabanata dyan, mga katambay. Pero ang Vice President, hindi naman po sila uurungan. Ready ang Vice President at kailanman ang Vice President ay hindi pinipigilan ang impeachment nila dahil na-impeach na nga siya sa Kongreso. Paano niya mapipigilan yan? Di po ba? Pinalalaki lang po nila ang issue ng impeachment dahil isa po kasing pantakip din yan sa mga issue ng korupsyon nila. Di umano. Para mapagtakpan ang korupsyon nila. Di umano at mapagtakpan din ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na pagpapatapon ng kidnapping issue para mapagtakpan lahat. Di po ba? Hindi kaya? At syempre, nahandun din po yan sa kumakalat na balita na nasa Oplan Horus. Pagpapabagsak po sa lahat. Yan ang kumalat po yan noong mga nakaraan. Di po ba mga kabayan? Yan po mga tambay. Ang komento po natin sa ating Vice President. Hindi po kinatatakutan ng Vice President. Bagkus sinabi pa ng Vice President, BP Sara, kung ano talaga ang agenda ng mga politikong nagpapabagsak sa kanya. Sinabi na po at matagal na po naman natin alam talagang demolition job yan. Talagang pagpapabagsak lang po sa kanyan. Pamumulitika. Dahil nga po, meron po kasing mga politiko na ayaw na mawala sa kapangyarihan at lalong-lalo po yung mga ambisyoso na hindi nila kayang talunin ng Vice President sa halalan. Lalong-lalo sa pagiging presidente. Kaya kailangan po nila tanggalin yan. Kahit masama, kahit sa masamang pamamaraan, dahil nga greedy, gahaman, at swapang sa kapangyarihan, talagang magagawa talaga nila lahat yan. Dahil nga po, gamit na gamit pa ang pera ni Juan de la Cruz. Di po ba mga kabayan? Nakakalungkot lang po. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng maayos, sino pa nagtatrabaho na tama sa bansa, at meron direksyon ng kanyang panunungkulan, siya pang pilit pinababagsak.
yung nanunungkulan na walang direksyon, ang direksyon lang po ay pamumulitika at korupsyon, siya pang nagpapabagsak sa matino. Unbelievable, mga kababayan. Hindi naman po magtatagumpay yan. Malabo naman po magtagumpay ang kasamaan. Meron din po hangganan yan. Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, lahat na nangyayari na yan ay may hangganan, may katapusan. Hindi po sila forever dyan, mga kababayan. At syempre po, ang nakakalungkot lang din po, meron po tayong mga men in uniform, hindi po natin nakikita. Wala po yata silang concern, lalong-lalo po sa nangyayari po sa ating kapirahan. Sa sobrang pati po sa pamumulitika, ay wala rin po silang concern, lalong-lalo sa paggamit ng batas. Mukha po yata at lalong-lalo po sa issue po ng pulburon ng Commander-in-Chief. Wala po sila dyan nakikita. Talagang nakakalungkot lang po. Meron tayong men in uniform ay nananatili po yata talagang tulog, pipi at bingi. Hindi natin alam kung bakit. May pampatulog kaya? Meron kayang pambingi at may pambulag? Hindi kaya? Kaya ang nagdurusa, taong bayan at syempre po ang taxpayer. Walang pinatutunguhan ng ating buwis at puro issue ng korupsyon. Nakakalungkot. Kaya po, yan po mga tambay. Maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga taga-tangkilik po natin. At maraming salamat po sa mga taga-panood po natin. Thank you po sa inyo. At nagtitiwala po kayo sa inyong katambay. Thank you rin po at shoutout po sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Chedorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills, Bubbles 5697, Rosalina RK Aera Team 888. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalupo. Thank you po. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung dalangin at panalangin po mga tambay, dasal. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Thank you po. Sa muli, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.